Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. All praise is due to Allah, the Lord of the universe. May the peace and blessings of Allah be on His last prophet Muhammad, peace be upon him, and to those who follow the path of righteousness till the last day. Brothers and sisters, Muslims and Christians, allow me to greet you with the universal greetings of all the prophets. Shalom alaikum in Hebrew, which is the language of Moses. Salama or Shalom alaikum in Aramaic, which is the language of Jesus. And Assalamu alaikum in Arabic, which is the language of Muhammad, which means peace be upon you all. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Mga kapatid, ako po si Engineer Yusuf Macabada, ang National President ng Salam Police Advocacy Group. Kung saan ang aming samahan po ay kaagapay ng mga kapulisan sa pagsusulong ng kapayapaan. Ang Salam Police Advocacy Group po ay binuo ng Salam Police Center, kung saan ito po ay nabuo noong nakaraang administrasyon ng former Pangulong President Gloria Macapagal Arroyo way back 2004, no, under letter of instruction 1004. Ang Salam Police Center po ang binuo po ito sa tatlong layunin upang magkaroon ng mabuting pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga Muslim community at mga kapulisan, kasundaluhan at sa ating mga non-Muslim brothers. Pangalawa po, in order to assist upang tulungan ang mga kapulisan in correcting the misinformation, the misconception, and the misrepresentation of the so-called Muslim. At pangatlo po, in order to assist the PNP in preventing and countering violent extremism. So, dahil sa kakulangan ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa Salam Police Center, mga kamusliman, bumuo po sila ng samahan. Ito na po ang aming samahan, ang Salam Police Advocacy Group, upang tumulong sa mga Salam Police Center, magpaliwanag upang maisulong ang tatlong layuning na ito. So, ako po mga kapatid ay nagpahayag ng nagbigay ng mensahe sa araw na ito dahil po kaugnay po ito sa ating mga layunin, kung saan mayroon pong nagpost dito na si Alfred Mark Guzman. May pinost po siya dito na hindi nagpakilala itong tao na ito, na may mangyayari bukas sa may magsasabotahe bukas ng mga Muslim extremist daw, no, sasali sa mga iglesia ni Kristo at upang maghasik ng kaguluhan. So bilang isang Muslim, ako po ay lalong-lalo na sa Salam Police Advocacy Group, ako po ay nag-react sa kanyang sinabi. Pakinggan po natin mga kapatid. Hello guys, nandito na naman ako at ito, importante ito, makinig kayo ha. Hindi lang ito para sa mga ordinaryong tao na gustong makiusyoso para sa rally na yan. Maging ito, ang paalalang ito ay sa mga INC na rin na walang kaalam-alam, walang kamuang sa mga pwedeng mangyari. Tandaan nyo, ito ay A1 information, okay? Galing na po to sa intelligence, okay? Alam na rin po ito ng AFP, even ng PNP. So ngayon, ang gagawin ko lang is i-reveal na ito sa inyo para alam ninyo, okay? Para alam ninyo, maging sa mga miyembro ng INC na walang kaalam-alam at baka magdadala kayo ng inyong mga anak. Pwede. Kung gusto nyo sumalo sa rally, kayo na lang iwanan ninyo yung mga bata sa inyong bahay at baka madamay sa posibleng mangyaring kapahamakan, okay? Ito po ay A1 information, hindi ito pananakot. Kung ito'y siseryosohin ninyo, bahala kayo. Nasa sa inyo. Kung hindi, nasa sa inyo rin. Pero ang dasal ko, nawa, wag itong mangyari at wag itong matuloy. Wag silang magtagumpay, okay? Ito po. Meron na pong 5 extremist na Muslim, no? Meron na pong 5 extremist na miyembro ng BIFF at ng MNLF, okay? At ng ISIS. ISIS, na nandito na, nasa area na ng Quiapo. So, nandiyan na sa area yan so minomonitor, okay? Itong mga ito ay sasama sa rally ng INC.
na ang INC kapag ito ay nagmarcha na papunta sa Menjola at papunta sa Malacanang, pipilitin itong makapasok sa Malacanang. Ang 5 tao pong ito, no, ang 5 Muslim na ito ay 3 suicide bomber at 2 suicide bomber and 2 tawag dito, killer. Okay. Yun. 2 suicide bomber, 2 killer talaga ito. Kumbaga, mga ISIS ka, tsaka BIFM. So, itong mga ito ay ang purpose talagang pasabugin ng Malacanang, pasabugin nandun, patayin ng Pangulo, patayin ng Pangulo, patayin ng ang First Lady. So, kaya nga medyo alerto na ngayon ang ating kasundaluhan, alerto na rin ang PSG. Pero ito guys, ito ang twist. Kapag sana hindi ito mangyari sana mahadlangan. Bago pa lang mag-rally, sana ma-intercept ng mga ito. Sapagkat bago pa man, kung hindi sila magtatagumpay na makapasok sa loob ng Malacanang, ang plano nito ay gawin yung part 2 o gayahin, i-duplicate ang nangyari sa Menjola bombing. Kung natatandaan, at Menjola bombing, itong sa Plaza Miranda bombing, okay? So, pasasabugin nila yung sarili nila o yung kung ano man dala nila ay sa gitna ng mga tao na nagrarally at ibibintang ito sa kay PBBM. Yun ang plano nila kung hindi sila makakapasok. Okay? So, itutuloy nila ang pagbubomba, ang suicide bombing, pero sa labas na. Mandadamay na sila. So, most likely, ang madamay dito, ang masabugan nito, mga INC rin. So, kaya nga sabi ko, kung gusto ninyo sumama, INC, sige, doon lang kayo, pero payo ko lang sa inyo, yung mga anak ninyo, iiwas ninyo, iwan nyo na lang sa inyong bahay para kung mapahamak man kayo, at least kayo na lang, may mga bata pa kayo, maiiwan yung mga anak-anak ninyo, safe, no? Total, hindi naman kayo mapipigilan. Sige lang, gawin nyo lang yan. Walang pumipigil sa inyo. Pero ito, nagpapayo lang ako, iwanan ninyo yung mga anak ninyo sa inyong bahay. Hindi ko sinisiraan, pero ito ay A1 information. Buhay ang nakasalalay dito, no? So, yun po mga kapatid, ang sinabi ng taong ito. Ang nakakalungkot lang po ito na kung saan ay tumawag ng aking pansin, no? Bakit naman po ginagamit na naman ang Muslim sa pananakot? Mga kapatid, siguro kung totoo, dapat alamin ang pagkatao ng tao na ito, no? Kung sa amang nakuha niyang A1 info sa EFP man o sa PNP, dapat maimbestigahan itong tao na ito at bakit niya binulgar, no? Kung totoo naman ay sinusubaybayan na itong 3 taong na 5 katao na Muslim na sinabi niya ay nasa Quiapo na. Dapat bago pa mangyari ay huhuli ng mga taong ito. Kung sinusubaybayan na nila, check na nila yung sinabi pa nga dito, yung 3 suicide bomber daw at saka 2 killer. Mga kapatid, ikaw kapatid, ako'y nananawagan sa iyo, no? Sana naman magpakilala ka, no? At dapat huwag mo gamitin ang mga Muslim, no? Alam naman natin ang mga Muslim ay bugbog sarado na po sa mga ganitong kung may gagawa ng mga kalukuhan ay dinadamay nila ang mga Muslim. Ay hindi naman ang lahat ng mga Muslim ay sang-ayon sa mga ginagawa ng mga taong ito. Kung halimbawa nagkataon man ay tribo ng mga Muslim ang tinutukoy mo o itong mga taong gumagawa nito, ay mga kapatid, hindi po ito ang tunay na katuruan ng Islam, no? Dahil kami mga Salam Police Advocacy Group, ito po ang aming layunin, tulad ng nabanggit kanina, upang gumawa ng mabuting pagkakaunawaan. Ang mga gawaing extremist po ay mahigpit na ipinagbabawal ng Islam, lalong-lalo na yung mga suicide bomber, no? Yung mga suicidal act, in fact, is even forbidden in Islam, no? Hindi po hindi po pinapatawad ng Allah ang mga taong kumikitil ng kanilang sariling buhay. At higit sa lahat ay yung mga gumagawa ng mga kaguluhan at kikitil ng buhay ng mga inosenteng tao, no? Maliwanag po, ito po ang aming pinapaliwanag palagi sa aming mga
sa aming mga pag-uusap o sa aming mga lectures, maliwanag po kahit tingnan po niyo sa Quran sa chapter 5 verse 32. Ano po sinabi ng Allah? Allow me to quote it in Arabic, Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, "Man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard, fakaannama qatalan nasa jami'an." Kung sino mang kikitil ng isang buhay, hindi sinabi buhay ng Muslim lang, regardless of religion, buhay ng tao, Muslim, Christian, may paniniwala man o wala, na maliban sa pagbigay ng hustisya, ay para na ring pinatay niya ang buhay ng mga tao sa sanlibutan, ng sangkatauhan sa sanlibutan. Waman ahyaha, pakaahyan na sa jamian. At kung sino namang makapagligtas ng isang buhay, regardless of religion, hindi po sinabi na Muslim lang, Christian o may pananampalataya man o wala, ay para na rin niligtas niya ang buhay ng mga tao sa sanlibutan. So, yun po ang turo ng Islam. Hindi po yung papatay ng mga walang kasalanan. Kaya po, kapatid, lalong-lalo na itong nagsalita dito, kung kilala man ninyo, magpakilala ka. Sana ay sabihin na ninyo at saka hulihin na kaagad kung alam na pala bakit hintayin pa na mangyari? So, ito mga kapatid, kung mayroong mang gagawa ng mga senaryo sa mga panahon na yan, pakiusap lang po ninyo idamay ang Muslim. Hindi naman po ang lahat nagpapasabog ay mga Muslim. Nakita naman po natin nung nagtapat ang mga Magdalo Group, yung si San Juan, kung hindi ko nakalimutan, si Captain San Juan, kasama ni na Captain Trillanes, at saka si yung nila sa Magdalo. Sila ang gumawa ng senaryo at itinuturo lang sa mga Muslim. So, ako po'y nananawagan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga Muslim dyan sa Quiapo. Sana po, i-verify po ninyo ang mga reports na ito. Mapagmatsyag po tayo, lalong-lalo ng mga ispag dyan, na huwag naman po natin ipagamit sa pabayaan na gamitin nila sa kasamaan ng ating pagka-Muslim. Inuulit ko po kapatid, kung sino ka man at nakikinig ka ngayon, ang salitang Muslim po ay yung mga tao sumusunod at tumatalima sa kautusan ng Allah. Meaning, mga peace-loving people ang tunay na Muslim. Kasi ang Islam ay kapayapaan. Ang Muslim ay sumusunod sa kapayapaan. So hindi po yung mga Muslim ay, kung tutuusin, ang mga Muslim po ay hindi po yung gumagawa ng mga kaguluhan. Kung sino mang may mga Muslim ang gumawa ng ganon, ay hindi niya naintindihan ang kanyang pagka-Muslim at hindi po tunay na Muslim. So mga kapatid, inuulit ko po, sana naman ang dami na ngayon, in fact nakukonfuse na ang mga tao. Kahit dito sa mga terorista nakikita natin, kahit sa mga international news, sa mga ISIS, meron bang mga ISIS na nakikita natin nung patay na ay punong-puno ng mga tattoo? Bawal po ang magtattoo sa mga Muslim, pero makita mo may patay na doon, na may tattoo ang katawan. So hindi po yung mga Muslim. Hindi po yung mga Muslim. So inshallah, sana po maintindihan ng lahat. Lalong-lalo na po ikaw kapatid, itong nag-post dito. Huwag mo naman po gamitin ang Muslim at siraan ang Muslim. Kung mayroong mga senaryo, sino bang magrarally dyan? Halatang pananakot ito sa iyo. Sino bang magrarally na kasama ang mga bata? May nakita ka na ba nagrarally na kasama ang mga bata? At maliban pa dyan, ang Muslim at saka Iglesia ni Cristo ay may mabuting samahan, may mabuting relasyon. So walang Muslim sa katinoan na gagawa ng ganito. Pero ganun pa man ay ako po'y nananawagan sa ating mga Salam Police chapter, lalong-lalo na dyan sa Quiapo kung saan nabanggit itong kapatid natin na ito. Try to verify this report. Dapat ang mga A1in po ay nanggagaling sa mga kamusliman. Dahil ang mga Muslim po ay nakakaalam po. Lalong-lalo na ngayon may mga spag na po tayo. So far, wala po akong natanggap na report ng mga ganito mga kapatid. So, at kung mayroon man, natitiyak ko sa inyo at nasisiguro ko sa inyo, ang mga Salam Police Advocacy Group ang unang haharang sa mga taong na ito at magre-report. So, yun po mga kapatid, lalong-lalo na dyan sa NCR, Sa NCR, sa pamumuno ni Police Retired General Imam Muksir, ang chapter president ng NCR, nawa po'y ma-verify po ito.
itong mga reports na ito at makapagbigay din po tayo ng pahayag tungkol sa sinasabi ng taong ito, no? At naway ang lahat ng mga Salam Police Advocacy Group President chapter sa lahat ng NCR sa buong Metro Manila, naway mapagmatsyag po kayong lahat at tiyakin ang mga reports na ito ay hindi totoo. Kulang na lang dito, pinangalanan ang lahat ng mga grupo Pati kulang na lang ang Abu Sayyaf pati Mauti ang hindi niya binanggit lahat dito at saka MILF, lahat na binanggit na niya. Wag naman ganoon mga kapatid, no? Nasisiguro ko kung mayroong mga Muslim diyan na matitinong mga Muslim ay sila po ang kauna-unahang magpipigil, no? Tulad din ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na mahaluan sila ng mga taong iba ang mga iniisip. So, mapagmatsyag po tayo mga kapatid at naway maanuhan po natin, ma-verify po natin ang katiyakan nitong mga reports na ito. At kung sakaling totoo man, ay huwag na po natin paabutin pa ang mangyari. Hulihin na po. Hingiin ninyo ang tulong ng mga kamusliman dyan. Lumapit kayo sa SPAG. Tiyak na tutulungan kayo. Ituturo nyo kung sino. Sasama po ang mga SPAG dyan sa inyo upang mahuli kung totoo man ay nasa Muslim area itong mga tao na ito. So yun lang po. Naway naintindihan ng lahat na inuulit ko po, ang Salam Police Advocacy Group ay kaagapay ng ating mga kapulisan at mga kasundaluhan sa pagsusulong ng kapayapaan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.